Andres Cruz, sabi mo mahal mo ako pero lagi mo akong niloloko sa pera. Tatay ka ba talaga? Liza, halika, makinig ka sa paliwanag ni tatay. Ay, hindi makinig ka sa paliwanag ni tatay. Liza, umiyak ka muna, sasagot si tatay ng tawag. Andres Cruz, matagumpay ang test flight ng 7th gen na eroplano ninyo. Para sa bansang Dragon, tungkulin ko yon. Ang Pangulo ay maghahanda ng isang piging para sa inyo. Hindi na kailangan nagretiro na ako ngayon. Gusto ko lang makasama ang anak ko. Pero, At isasama ko pa si Liza sa reality show para kumita ng pera pambili ng gatas. Walang oras. Sige, ibababa ko na. Halika Liza, tingnan mo. Ang leopardo na gusto mo. Liza Cruz. Huwag mo akong pilitin. Maligayang pagdating sa Parenting Education Live variety show, Pag-ibig ng Ama. Ngayon, ang dalawa naming pamilya ay handa na sila ay ang tatay na 80s, Javier Aquino, at anak niyang si Mia. Ang tatay na 2000s, Andres Cruz, at ang kanyang anak Liza, walang trabaho. Isang walang trabahong tao, hindi ba ito parang kahihiyan? Walang trabaho, hindi kayang buhayin ng sarili, mag-aanak pa. Mapanganak bilang anak niya, napakaswerte. Ang programa namin ay magiging 24 oras na live broadcast, maaaring bumoto ang lahat para sa paborito nilang mag-ama. Ang makakakuha ng pinakamaraming boto ay makakatanggap ng 5 milyong piso pambata. Tingnan muna natin ang unang mag-ama, tingnan ang pamilyang 80s. Tatay, ngayon gusto ni Mia magbihis ng mag-isa. Hindi pwede, nakaplano na ni tatay ang oras. Masyadong mabagal ka kung magbibihis ka. Maantala tayo sa pagpunta sa eskwela. Maingat at may plano. Magaling mag-alaga si Tatay Mia. Ito ang isang karapat-dapat na ama. Si Tatay Javier ay mas mahusay kaysa sa akin ng 10,000 beses sinusuportahan. Ito ang pag-ibig ng ama, bumoto. Bakit parang hindi masaya si Mia? Sige, tingnan naman natin ang tatay na 2000s kung paano siya mag-alaga, panoorin. Kalokohan. Itong batang 2000s, walang kakayahan. Okay lang, hindi man lang marunong maging ama. Umiyak ang bata, hindi inaalo, pinapalakas pa ang emosyon ng bata. Alam ba niya na ganito ang magiging epekto sa bata gaano kalaking pinsala? Tama nga, natakot na ang bata ang mahihirap ay hindi dapat magkaanak, totoo. Hindi niloloko ni tatay ang pera mo. Isipin mo, pagpasok sa paaralan, pagkain, damit. Lahat yan na nangangailangan ng pera. Hindi na kayang ituloy ang buhay na ito. Diyos ko, tatay, nakalive pa tayo. Huwag kang umiyak, nakakahiya. Ayos na yan. Mga magagandang ate at gwapong kuya. Ang tatay ko, seryoso talaga sa karaniwan, sandali lang. Dapat niyo akong suportahan ng marami. Ang cute ng batang ito. Magsuot ka na ng damit, mahuhuli ka na sa klase. Andres! Tatay, bilis Mia! Mahuhuli na tayo, bilisan mo, mahuhuli na tayo. Bilis na araw-araw ang bagal-bagal. Sige, kaya mo. Pagdating mo sa preschool, sundin ang guro, makinig ng mabuti sa klase, mag-aral ng mabuti, huwag makipag-away sa kaklase. Naalala mo ba? Naalala ko! Pero tatay, pagod na pagod ako. Maganda ang kinakain mo, maganda ang iniinom mo. Bakit ka mapapagod para sa ikabubuti mo ang lahat ng ito? Ang ibang mga bata ay nag-aaral ng mabuti. Kung hindi ka mag-aaral, maiiwan ka. Alam mo ba? Mahuhuli na ako. Bilisan mo! Nakapagod, ama.
Liza, Ano yun? pagpasok mo sa preschool, kung kaya mong matuto, matuto ka. Kung hindi kaya, kumain ka na lang ng marami, nagbayad si tatay ng baon mo. Pumasok sa kindergarten, kung kaya mong matuto, matuto ka. Kung hindi, kumain ka na lang ng marami, binayaran na ni Itay ang baon mo. Nakakagalit. Itong si Andres Cruz, hindi lang basta hindi pinapahalagahan ang edukasyon ng bata. Hinihikayat pa ang bata na magpakasasa sa kasalukuyang kasiyahan. Ang paraan niya ng pag-aalaga ng bata, sa maliit na pananaw ay sinisira ang kinabukasan ng bata. Sa malaking pananaw ay sinisira ang kinabukasan ng buong bansang Dragon. Tama, sang-ayon ako. Itong si Andres Cruz, hayaan na lang niyang sirain ang sarili niya, pati bata na dadamay. Sa tingin ko, hindi na dapat siya sumali sa programang ito. Sa tingin ko, itong live ay hindi na dapat ituloy. Buti na lang may positibong tatay na post-80s. Kung hindi, hindi ko papapanoorin ng anak ko itong programa. Tingnan tumaas ang boto ni Andres Cruz. Peke ba yan? Imposible, sira ba ang sistema? Hindi naman paano magkakaroon ng sumusuporta sa tatay na tulad ni Andres Cruz. O sige. Ang mga boto natin ay walang problema dahil may isang clip na naging viral kanina. Maraming batang manonood ang sumugod sa ating livestream at bumoto para kay Andres Cruz. Ang edukasyon ay hindi biro. Itong mga kabataan walang anak. Ano ang alam nila sa edukasyon? Sige, paalam. Malalate na ako. Paalam, Itay. Ikaw ang pagmamahal ng ama na tulad ng bundok na kabilang sa ibang grupo? May kailangan ka ba? Andres. Sa tingin ko, ang iyong pagtuturo ay may malaking problema. Ang kindergarten ay ang pinakamahalagang yugto ng buhay. Kung hindi ka maghihirap ngayon, maghihirap ka sa buong buhay mo, huwag mong hayaang matalo ang bata sa simula pa lang. Makikipag-usap ka sa akin tungkol sa edukasyon? Sino ka ba? Ako ay isang gitnang tagapamahala sa teknolohiya ng huwagwang taunang sahod, 300,000. Sa tingin ko, may karapatan ako na magbigay sa iyo ng ilang payo. Alam mo ba kung sino ako? Ewan ko, kayo po. Ewan mo pero tinuturuan mo ako. Alis na. Ate, nagli-live ako. Bakit mo ako tinawagan? May malaking problema, mau-outvote ka na. Ano? Bulag ba ang mga manonood? Ano ang gagawin natin ngayon? Hindi dapat manalo si Andres Cruz. Kung hindi, mawawala ang 5 milyon mo. Magiging katawa-tawa ako bilang expert sa edukasyon. Bibili ako ng mga troll para dagdagan boto. Kailangan kong manalo. Ano sa tingin ninyo ang approval rating ni Andres Cruz? Mahihigitan ba si Javier Aquino? Talagang imposible. Si Andres Cruz ay isang batang Gen Z lang, ang taong tulad niya. Walang alam sa edukasyon. Mukhang si Sofia Aquino ay hindi masyadong naniniwala kay Andres. Ang mga mata ng netizens talagang matalas. Andres Cruz, talagang hindi mananalo. Ano? Mga minamahal naming manonood, nakatanggap lang ng emergency na balita. Yung 2 bata, nag-away sa kindergarten. Ngayon, nagpunta na ang mga magulang doon. Ang mga magulang na 80s. At ang mga magulang na Gen Z, kapag nakaharap sa ganitong emergency, paano nila ito haharapin? Liza, Mia, Papa? Papa? Ma'am Clara, ano ito? Si Liza, si Mia, at isa pang bata nag-away, pero mga magulang huwag kayong mag-alala, walang nasaktan sa mga bata at naaksyonan ko na agad. Hindi naman. Naglalaro kami ni Mia ng bahay-bahay. Lumapit si Luis at kinuha ang mga laruan namin. Hindi namin ibinigay. Tinulak niya kami pareho. Tinulak? Halika tingnan ni Papa kung nasaktan ka ba. Wala. Papa? Masakit ang kamay ko. Mia. Natatandaan mo pa ba ang itinuro sa'yo ni Papa?
Ang kwento ni Kung Rong tungkol sa pagbibigay ng peras. Kapag gustong maglaro ng ibang bata ng laruan, hindi ka dapat maging makasarili at maglaro lang ng mag-isa. Halika, humingi ka ng tawad kay Ma'am Clara. Pangako na sa susunod. Hindi na kayo mag-aagawan. Wala akong ginawang mali, ayokong humingi ng tawad. Mia, pinalaki ka namin ng iyong nanay para maging isang mabait at magalang na bata. Makinig ka. Humingi ka ng tawad sa guro. Sige na. Pasensya na, Ma'am Clara. Mabuting bata, okay lang. Ang bait mo, Mia. Dahil naaksyonan na ng guro ang bagay na ito, kalimutan na natin. Si Mr. Lee ay isang edukadong tao, talagang makatuwiran. Maraming salamat po. Wala pong anuman. Sinong nagsabing titigil na tayo? Ang iniisip ninyo ay napakadali yata. Tingnan nyo ang ugali niya. Nakita nyo? Si Andres ay talagang bastos. Ang batang pinalaki ng ganyang tao, paano magiging karangalan ng bayan? Kriminal pa nga. Si Andres ay nakakatakot. Paano siya magagawa na ganyan sa harap ng bata? Kung mas mataas ang edukasyon ng magulang, mas magalang ang anak. Tingnan mo si Javier, paano siya gumawa? Liza, sabihin mo kay tatay, matapos kang itulak, ano ang ginawa ni Clara Santos? Huwag matakot, sabihin mo ang totoo, nandito si tatay. Sino ang nakakaintindi nito? Ang seguridad na andito si tatay. Sinabi ni Clara Santos na ibigay namin ang mga laruan kay Luis at pinaglaro kami sa kanya. Pero tatay, laging kinukuha ni Luis ang mga laruan namin. Ayoko siyang kalaro. Ang anak ko ay binubuli at kailangan pa niyang ibigay ang laruan sa kanya. Lalaki siya, masama ang ugali. Ang dalawa kong babae ay mahina ang loob. Natatakot ako na mapag-isa si Liza. Ang anak ko ay mabait at matino, hindi ibig sabihin na madali siyang apihin. Ang anak ko ay hindi nakikipag-away, hindi ibig sabihin na pwedeng nakawan. Naiintindihan ko, hindi ibig sabihin na tanggap ko. Hindi ako nanggugulo, hindi ibig sabihin na takot ako. Kaya kitang kausapin ng nakangiti at magpaliwanag. Pwede ring magalit at sabihin ang mga patakaran. Ang anak nila ay may masamang ugali, dapat nilang alagaan. Ano to? Walang kwentang paliwanag. Bakit ka nag-iingay? Ano ang gusto mong gawin? Tawagin mo si Luis Reyes para sa akin. Humingi ka ng tawad kay Liza. Ma'am Clara, pakiusap, kumalma ka. Tatay ni Liza, kumalma ka rin. Sa tingin ko si Ma'am Clara ay walang problema sa ginawa niya. Ang bansang Dragon ay isang bansang may magandang asal. Mga bata, dapat matuto ng pagpapakumbaba mula pagkabata. Para paglaki nila, mas magiging matatag sila. Tayong mga magulang ay salamin ng mga anak natin. Ikaw naman, ang tigas ng ulo mo. Ang bata ay matututong. Maging makasarili. Hindi ko pakialam kung paano mo pinalaki ang anak mo. Ang anak kong babae ay binubuli. Bilang magulang, ipaglalaban ko ang katarungan para sa kanya. Ikaw. Ang galing ni Daddy, mahal ni Liza si Daddy. Gulo ka lang. Habang mas nagmamaktol ka, mas makakabuti sa akin. Tatay ni Liza, kung gusto mong magmatigas, huwag kang magsisi kung hindi kita binalaan. Ang tatay ni Luis Reyes ay kilala sa magkabilang mundo. Hindi mo siya kayang kalabanin. Wala akong pakialam kung sino siya, binubuli niya ang anak ko. Dapat siyang humingi ng tawad sa anak ko. Sino ang may kapal ng muka na mang-api sa anak ni Diego Reyes? Sinong may tapang na mang-api sa anak ko, Diego Reyes, anak ko? Ikaw ang magulang ni Luis Reyes, di ba? Si Luis Reyes ay hindi lang nang-agaw ng laruan ng anak ko, kundi tinulak pa siya. Ngayon ang bagay na ito, kailangan niyong bigyan ako ng paliwanag. Tinulak lang naman, malaking bagay ba yun? Nahihirapan ka na ba? Dapat mong kontrolin ang iyong anak. Marami akong ginagawa araw-araw, milyon-milyon ang kita ko bawat minuto. Huwag mo akong dagdagan ng problema. May pera ako, babayaran kita. Ang sinasabi mo lang, gusto mo lang ng pera, di ba? Ayaw mo ba? Sige, tamaan mo ako. Talagang kung anong uri ng magulang ganon din ang anak.
Nanay, sinabi niya na hindi ka marunong manganak. Huwag mo siyang pansinin, bobito lang siya, bobo. May pingpong sa utak. Narinig mo ba? Sabi ng nanay ko, may pingpong ang utak mo. Mga bata lang naglalaro. Wala namang tama o mali. Ito, bayad na lang. At saka, gusto ko pang pasalamatan si Luis Reyes. Sa pamamagitan ng pangyayaring ito, nalaman ko ang kakulangan ko sa pagtuturo. Pinagsabihan ko na si Mia Bautista sana ang dalawang bata ay magkasundo sa hinaharap. May problema ba ang utak ng taong ito? Inaapi ang anak niya. Nagpasalamat pa siya sa akin. Ang galing mo sa pagpapalaki ng bata. Walang anuman. Tatay ni Liza, nasaan ang sigaw mo kanina? Hindi ba gusto mong habulin hanggang dulo? Ngayong nandito na ang magulang ng bata, tahimik ka na. Sa tingin ko, ikaw ay isang duwag na nananakot sa mahihina. Andres, bakit ka tumitingin sa pera sa sahig kanina? Huwag mong isipin na mandadaya ka ng pera. Javier, ayaw ko ng pera. Ang mga anak natin ay inaapi. Tayong mga magulang dapat ipaglaban ang katarungan para sa mga bata. Nakalive tayo ngayon, kailangan kong magpakita ng maganda. Hindi ako sang-ayon sa ginawa mo. Sa tingin ko, ang pag-aaway ng mga bata ay normal lang at wala namang nasaktan. Tayong mga magulang dapat paliitin ang malaking problema at kalimutan ang maliliit. Mia, halika. Luis, alam ni Tito na hindi mo sinasadya. Makipagbati ka kay Mia. Maglaro kayo ng magkasama, okay? Tatay, ayoko. Tatay, ayoko. Clara, harap sa sitwasyon na ninakaw ang laruan ng anak, talagang magkaiba ang reaksyon ng dalawang magulang. Alin sa tingin ninyo ang mas maganda? Masasabi ko lang si Javier ay nagsosolve ng problema, samantalang si Andres ay gumagawa ng mas malaking problema. Ang mga bata sa ganitong edad, normal ang magkaroon ng alitan. Kung lahat ay katulad ni Andres, walang tigil sa pagpupumilit, sino pa ang maglalaro sa anak niya? Tama, ang maliit na pag-aaway ng mga bata, kailangan ba ni Andres na gawin yan? Kung sakaling ang mahal niyang anak ay masaktan, parang gusto niyang patayin ang anak ko. Mia, sina tatay at nanay ay naghatid sa iyo sa pinakamahal na paaralan sa buong lungsod para sana makuha mo ang pinakamataas na edukasyon. Pero ano ang ginawa mo dahil sa isang laruan nagalit ka sa anak ni Mr. Reyes? Alam mo ba, isang salita ni Mr. Reyes? Mawawalan ng trabaho si tatay. Ngayon, makipagkamay ka. Sabihin nating magkaibigan na tayo. Tatay, nagbigay ba ako sa'yo ng problema? Kahit na sobrang ayaw ko kay Luis Reyes. Pero para kay tatay, kaya ko pa rin siyang patawarin. Kung ayaw mong patawarin, hindi ka pipilitin ni tatay gawin ang ayaw mong gawin. Si Andres Cruz, para lang makakuha ng atensyon, talagang walang pinipiling paraan. Ano naman ang alam ng bata? Ibinigay niya ang desisyon sa bata, mukhang demokratiko, pero sa totoo iresponsable sa bata. Basta mapanatili ang kasalukuyang kalamangan panalo si Javier Aquino, mapapatunayan din na ang aking prinsipyo sa edukasyon ay ang pinaka-autoritatibo. Bilisan mo. Sige na. Luis Reyes, magkaibigan na tayo. Walang saya, hindi na kita kalaro. Uy, Liza, bakit hindi ka lumapit sa akin para makipag-ayos? Hindi ka humingi ng tawad sa kasalanan mo, masamang bata ka. Hindi kita kalaro. Hindi mo ako kalaro, sasaktan kita. Liza. Diyos ko, ang kulit naman ng batang ito, kasalanan lahat ito ni Andres Cruz. Kung siya ay katulad ni Javier Aquino na nagturo sa bata ng pagpapakumbaba at pagtitimpi, hindi sana tumanggi si Liza Cruz at hindi rin siya sasaktan ni Luis Reyes. Nakakaawa si Liza Cruz. May isang tatay na puro gulo lang ang kayang gawin, ngunit walang kakayahang lutasin ang problema. Walang kwentang tatay. Ang boto ni Javier Aquino ay 10 beses kay Andres Cruz. Talo na si Andres Cruz. Liza, halika. Tingnan ni tatay kung saan ka nasaktan. Tingnan mo. Ano ba ang sinabi ko? Ang matatanda ay salamin ng mga bata. Natutunan ni Liza mula sa iyo sa murang edad. Hindi marunong magpatalo. Ang talo pa rin ang bata, di ba? Buti na lang sa ilalim ng aking pagtuturo. Hindi nasaktan si Mia, tama ba? Bakit ka umiiyak? Tigilan mo yan. Nasasaktan si Mia. Mas malalim ang sugat sa puso kaysa sa katawan. Ayos lang, tay. Medyo masakit lang. Liza, sasabihin mo kung masakit para malaman ni tatay kung gaano kalala. Ang sakit, tay.
Anong kunwari ka? Nagkukunwari ka. Bahagya lang kitang tinulak. Malaking sugat ba yon? Sa tingin ko, nag-aartista ka lang. Gusto mo manggulo ng pera. Sabi mo, sa murang edad mo, bakit ganun kakatuso? Ngayon si Luis Reyes ay kailangang humingi ng tawad kay Liza. Kung hindi, huwag kang magalit kung ako'y hindi magiging magalang. Andres, anong gusto mong gawin? Gusto mo bang saktan ang anak ng iba? Ano ka ba? Anong ginawa ng anak mo? Ano naman? Ikaw naman. Subukan mo lang. Isang matanda ka, gagalaw ka sa bata? Siyempre hindi ako mananakit ng bata. Ha? Wala ka bang hiya? Pero ang anak na hindi naturuan pagkakamali ng ama. Sasaktan mo ako? Kung ganon, Halika nga, ikaw nga, saktan mo ako. Sige, gawin mo. Andres Cruz, sinasabi ko sa'yo, si Mr. Ju sa lungsod ng Ilog ay mayaman at makapangyarihan. Kung gagalawin mo si Mr. Ju at magagalit siya, hindi ka na makakapagtrabaho sa daycare na ito. Tatay, natatakot ako. hindi pwede. Hindi dapat matakot si Liza. Akala ko napakagaling mo, pero duwag ka lang pala. Walang kwenta. Maiintindihan, manakit ng tao sa harap ng lahat, mawawala ang 5 milyong premyo, sabihin mo, isa kang mahirap. Para sa pera, papayagan mong masaktan ng bata. Maiintindihan naman yon. Mababa na ang boto ni Andres Cruz. Gagalaw kaya siya? Tama, sino ang susuporta sa isang tatay na marahas? Oo nga. Kung gagalaw siya, Talunan na siya. Sa susunod, sa tuwing makikita ko siya, sasaktan ko siya. Mabuting anak. Gawin mo ang gusto mo. Nandito ang tatay mo. Walang mga api sa'yo. Sinasabi ko sa'yo, kung may mangyaring masama, aayusin ko. Liza, pumikit ka. Saktan mo ako. Saktan mo ako. Mr. Ju. Tingnan ninyo ang boto. Ay, Boss Ju. May patakaran sa mundo. Ikaw, huwag mong paluin sa muka. Ay, huwag mo akong hawakan. Huwag mo akong hawakan. Bayani si tatay. Tumayo ka sa likod ni tatay. Sige. Lakas ng loob mo. Sinaktan mo ako. Ngayon, papatayin kita. Sakit, sakit, sakit. Bitawan mo. Masakit. Bitawan mo ako. Ano ka ba? Andres, pakawalan mo na si Boss Ju. Pakawalan mo na. Si Liza ang aking pinakamamahal. Sino ang may lakas ng loob na saktan siya? Makikipaglaban ako sa kanya. Naiintindihan ko na. Naiintindihan mo ba? Naiintindihan ko na. Naiintindihan ko na. Naiintindihan ko na. Nagrebelde ka na? Ikaw na dagam mula sa kanal. Makikipag-usap pa ba ako sa'yo? Wala akong pakialam. Sasabihin ko sa'yo, sa isang salita ko, masisira kayong lahat. Hindi ba mahalaga sa'yo ang anak mo? Pababayaan ko ang anak mo na walang makapag-aral. Guro Clara, si Liza na ito paalisin mo. Sige, ngayon tatawag ako ng security para palayasin silang lahat. Kayo. Ang mga magagandang preschool sa ngayon ay puno na ang slots. Ngayon kung paalisin ninyo si Liza, paano siya makapag-aral? Ibig sabihin, wala kang kakayahan bilang tatay. Wala kaming kinalaman doon. At saka, sino ba ang nagsabing manakit ka? Andres, sobra ka namang impulsive. Nagpapakatapang ka lang. Natuwa ka sa sarili mo. Naisip mo ba ang nararamdaman ni Liza? Na-expel siya mula sa preschool, walang pag-aaralan, masira ang buhay niya. Yung mga netizen na sumuporta kay Andres kanina, tingnan ninyo. Ang ginawa ni Andres, mukhang pinoprotektahan ng anak pero sa totoo lang, inilalagak niya ang anak sa kaguluhan. Dito gusto kong idiin. Bilang magulang, kailangan nating mag-isip ng mahinahon para mabigyan ang mga anak ng magandang kinabukasan. maganda ang sinabi mo. Para hindi ma-discriminate ang anak ko. Pinagalitan ako ng guro na para akong bata. Napakababa ko dahil nasa kanila ang anak ko. Hindi ako sadista. Sino ba ang hindi para sa anak? Nagpapakabata sa paaralan. Kung gaya ako ni Andres, ang anak ko, Matagal nang kinigipit ng guro. Ito, ang kahihinatnan ng pagtatraidor mo sa akin. Ayos lang. Sige.
Umalis na kayo. Lumayas na kayo. Kayong dalawa? Wala kang karapatang paalisin ang anak ko. Sinasabi ko sa'yo sa lungsod ng ilog, si Mr. Diego Reyes ang may pinakamalaking kapangyarihan. Hindi ako maniniwala na kaya niyang takpan ng lahat. Si Liza ay walang ginawang mali, walang sino man ang pwedeng magpaalis sa kanya. Dahil lang sumali ka sa isang show, akala mo kung sino ka na? Sinasabi ko sa'yo, sa harap ng tulad ni Mr. Reyes, ikaw ay isang clown lang. Anong sinabi mo? Anong show? Tinanong kita, anong show? Nakalimutan kong sabihin sa'yo, yung dalawang pamilya nila, sumali sila sa isang reality show na tinatawag na Pag-ibig ng Isang Ama, live streaming. Yung doon at yung doon, mga kamera ng show yan lahat. Bakit hindi mo sinabi agad? Ay si Rana, Diego. Anong nangyari? Na live stream na tayo, pinagtatawanan na tayo ng online. Nakakainis. Ang pamilya ni Diego Reyes napakabully. Parang gangster ito. Pakiusap sa opisyal. Imbestigahan ang pamilya Reyes. May nagsasabi pa na gangster ako. Ano ba? Gago? Akala mo ba? Sa pamamagitan ng internet pressure, kaya mo akong takutin. Hindi ito tungkol sa live streaming. Ginawa ko lang ang tungkulin bilang isang ama. Sinasabi ko sa'yo, ang mga ito hindi nakakatakot sa akin. Ang mga basurang online walang kwenta. Sa lungsod ng ilog, maliban na lang kung bumaba ang gobernador mismo, kung hindi, walang sino man ang makakapagligtas sa inyo. Nakatanggap lang ng balita, darating ang gobernador para mag-inspection sa preschool. Anong sinabi mo? Ito ba ay inayos ng programa? Paano naman mangyayari iyan? Pero ang gobernador ito, ang pinakamahalagang tao sa lungsod ng ilog. Kami ay isang maliit na online show. Wala kaming ganoong kapangyarihan. Si Liza talagang napahamak dahil kay Andres. Makipagkita sa gobernador, ito ay isang pagkakataon na maraming tao ang nagnanais. Kung siya ay magkagusto sa iyo, iyon ay isang malaking hakbang paitaas. Ngunit si Liza, dahil pinalayas si Andres, wala na siyang pagkakataong makita ang gobernador. Si Liza na may ganitong ama ay talagang kaawa-awa. Tama nga. Kapag pabaya ang magulang, naaapektuhan ang kinabukasan ng anak. Si Andres na negatibong halimbawa ay aral para sa ating lahat. Direktor, buti nandito ka. Itong si Clara Santos para lang mambola kay Diego Reyes, gustong paalisin ang anak ko. Ano, Clara Santos, ano ang nangyayari? Ito si Andres Cruz. Dahil sa maliit na bagay, sinuntok niya si G. Diego. Bilang magulang, napakainit ng ulo. Kailangan ko rin namang isaalang-alang ang ibang estudyante at magulang. Anong maliit na bagay? Tinulak ni Luis Reyes si Liza, dumugo ang kamay. Yun ba ay maliit? Ang kanilang pamilya ay sumisigaw, napapatayin nila ang anak ko. Maliit ba yon? Sobra na. Clara Santos, ano ba ginagawa mo? At least may nakakaintindi. Ako, kung nasaktan si G. Diego, palayasin na lang. Ang ingay-ingay nakakaabala sa pagtanggap sa gobernador. Pananagutan mo ba? Ang mga guro dito walang moralidad. Ang itaas ay baluktot, ang ibaba ay liko. Buti dumating ang gobernador. Ang mga katiwalian dapat nang linisin. Akala mo ang gobernador ay kakampi mo? Sinasabi ko sa iyo, si Liza Cruz, pinalayas ko na. Kayong dalawang hamak, wala na kayong karapatang makita ang gobernador. Talaga? Naisip mo ba? Bakit ang gobernador ay bibisita sa kindergarten? Sinasabi mo bang ang gobernador ay para sa iyo? Guard! Palayasin ang dalawang ito. Huwag lumapit, kung hindi magsisisi kayo. Huwag kayong lumapit. Kung hindi, pagsisisihan ninyo ito. Itapon ninyo siya, itapon. Teka muna, hindi talaga ito ang tamang oras. Itapon siya. Paano kung tumakbo siya sa labas at harangin ang gobernador para ireklamo ako? Di magkakaproblema ako. Hindi naman talaga yan ang iniisip mo, di ba? Gobernador, kailangan ko siyang makita ngayong araw. Tatanungin ko siya ng mabuti kung paano niya pinamahalaan ang lungsod ng ilog. Ang daycare na dapat ay isang dalisay na lugar ay ginawang magulo at mabaho. Puro mga taong walang kwenta. Mabuti, tama nga si Boss Cruz. Andres Cruz, kung mababaliw ka, huwag mo akong idamay. May ginagawa pa tayong variety show. Kung masaktan mo ang gobernador, baka isara ang programa natin, ano? Si Andres Cruz ay isang peste. Sige, pupunta na ako.
Mahal naming manonood, may emergency ang bisita. Inutusan na ng direktor ang staff na pumunta at ayusin ito. Andres Cruz, sinabi ng direktor na sabihan kita na umalis agad sa ilalim ng supervision ng production team. Kung hindi, makakansela ang iyong karapatang mag-shooting. Pati kayo sa production team ay hindi na rin marunong umintindi, di ba? Pakisuyong huwag ninyong pahirapan ang production team. Sumama kayo sa akin at umalis. Sige. Pinipili kong umalis sa programa. Gusto kong umalis sa programa pero kailangan ko makita ang gobernador. Ibabalik ko si Liza. Isang malinis na kapaligiran sa pag-aaral. Bumalik ka na. Isasara ko na agad ang live. Isara mo, hindi nga. Ito ang traffic. Paano kung si Andres, kung nagalit sila sa gobernador, tayo? Si Andres mismo ang nag-announce na aalis siya sa recording, nagalit sa gobernador. Ano ang kinalaman natin dyan? Tandaan mo, ang live ng programa ay pamilya ni Javier lamang. Si Andres ay hindi sinasadyang nakapasok sa frame. Ipaalam kay Elena, lahat ay gaya ng dati. Akala mo ganito lang. Wala na akong magagawa sa'yo pagdating sa pagiging pilyo. Ako ang master mo dyan. Tao, dalhin ninyo siya sa pulisya. Sabihin ninyo pumasok siya nang walang pahintulot sa kindergarten. Gumamit ng karahasan. Kung mapatunayan ang kaso, Andres, makukulong ka. Si Liza naman, magiging anak ng preso siya. Tatay, ayokong makulong ka. Liza, huwag kang matakot. Walang maling ginawa si tatay. Hindi makukulong. Ang pulisya ay hindi lang ikaw ang may kapangyarihan. Huliin ninyo siya. Kailangan ng katotohanan at ebidensya. Ebidensya? Bigyan ninyo siya ng ebidensya. Bigyan. Ako ay saksi, gumawa ka ng karahasan sa kindergarten, sinaktan mo si Amo Chu. Tama, papapasukin kita sa presinto. Kailangan mong pumasok. Walang hiya. Talagang walang batas. Bilisan ninyo. Kung may mangyari kay Andres, lahat tayo ay malalagot. Talaga bang makukulong si Andres Cruz? Oo, tiyak. Kasi si Diego Reyes iyon lahat isang ama na pabigla-bigla hindi makapag-aral ng mabubuting anak. Ang pagkakaroon ng ama na bilanggo si Liza Cruz na ito walang kinabukasan na. Mas marunong ang may karanasan. Si Andres Cruz talaga ang #1 sa pagpapahirap sa anak. At saka sabi ko sa iyo, ang pagpasok mo sa kulungan ay unang hakbang pa lang. Kapag nakapasok ka na, may paraan ako para hindi ka makalabas. Sige, sugurin ninyo. Anong ginagawa ninyo? Liza. Tatay! Liza. Tatay! Liza, bitawan, Liza. Tatay! 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 Wala na ba kayong batas? Batas. Bitawan ninyo ang tatay ko! Liza. Kapantay ko sa antas bago magsalita tungkol sa batas. Kapantay sa antas. Ayaw ko sanang ibunyag ang aking pagkatao pero sobra na kayo. Ay, Diego. Anong gagawin mo? Kilala ba ninyo ang medalya na ito? Kayo. Kilala nyo ba itong medalya? Ano yan? Medalya ng bayani. Ano? Ano ang medalya ng bayani? Patingin nga. Medalya ng bayani talaga. Huwag kang umulit-ulit. Sabihin mo na sa akin, ano ba ang gamit ng medalya ng bayani? Itong medalya ng bayani ay iginawad ng bansang Dragon, medalyang may pinakamataas na kapangyarihan. 3 lang ang ganyan sa buong bansa ang may hawak ng medalya ng bayani. Ay katulad ng hari. Ngayon, maaari na ba akong mangaral sa inyo? Imposible. Isipin nyo, kung totoo itong medalya, bakit nag-aaral dito ang anak niya? Sa bansang Dragon natin, ano ba ang importante? Ang estado at pribilehiyo. Kung mas mataas ang estado, mas maraming pribilehiyo. Bakit ko isasama ang anak ko sa mga anak niyong dukha? Hahalo, di ba? Kaya itong medalya ay peke. Peke. Andres Cruz peke ang medalya ng bayani na ginawa mo, iyan ay isang malaking krimen.
Ano ba ang gusto ni Andres Cruz? Pinalabas niyang peke ang medalya ng bayani. Hindi lang peke, dinala pa niya. Anong ibig sabihin? Nagpapanggap siyang bayani, hindi lang minsan, palagi siyang gumagawa niyan. Kaya pala pabaya siya sa pag-aalaga ng anak, hindi pinipilit na maging masikap. Ganun pala. Sanay na siyang walang hirap, gusto niyang gawin ng anak niya. Na kriminal din. Ganon. Lahat ay malinaw na. Ayoko sa mga sinungaling. Parusahan si Andres Cruz. Huwag hamakin ng bayani. Hindi ako nanggaya. Ito ay mula sa Academy of Science ng Bansang Dragon, parangal na ibinigay sa akin. Parangal daw. Sabi ko sa'yo, ang mga tulad mo kahit maglinis ng CR sa Academy of Science, tatanggihan ka nila. Ngayon babasagin ko ito. Diego Reyes. Huwag kang lalapit. Binabalaan kita itong medalya kung may masamang mangyari, hindi mo kaya ang resulta. Ngayon tignan natin. Anong resulta ang kaya ko? Tangina! Diego Reyes, gusto mo mamatay? Diego Reyes, alam mo ba, ang medalyang ito hindi lang ito simbolo ng karangalan, kundi pati na rin ng dangal ng bansa. Pati dangal ng bansa na yan. Sinasabi ko sa inyo, ang taong ito ay hindi alam. Sa lihim, kinukuha ang peking medalyang ito. Niloloko niya ang maraming tao. Ngayon, ibinabagsak ko ang peking medalyang ito. Yun ay para alisin ang peste sa bayan kahit dumating ang gobernador. Pupurihin niya ako. Alam mo ba, tama? Peking medalya, peking iskolar ng bayan, lahat ay may karapatang parusahan siya. Ikaw ay isang malaking manloloko. Ang anak mong si Liza Cruz ay isang maliit na manloloko. Sinasabi ko sa iyo, kung ang anak ko ay matuto ng masama kay Liza Cruz, hindi kita tatantanan. Kasinungalingan yan. Ang tatay ko ay hindi manloloko. Siya ay isang siyentipiko. Kaya niyang gumawa ng pinakamakapangyarihang eroplano sa mundo. Nagbibiro ka ba? Sa harap ng bata, anong sinasabi mo? Hindi lang ako magsasalita ng kalokohan. Ngayon gagawa pa ako ng masama. Gagawin ko ang gusto ko. Walang batas. Makinig kayo sa akin. Hindi na kailangang dalhin siya sa pulisya o kung saan dito mismo baliin ang kanyang mga braso at binti. Tingnan natin kung ano ang mangyayari sa akin. Sige, awayin ninyo. Ingat, Liza. Huwag ninyong saktan ang tatay ko. Tatay, bitawan ninyo ang tatay ko. Diego Reyes, pagsisisihan mo ito. Gusto mo bang maging scholar ng bayan, di ba? Ngayon, ihahatid kita sa ilalim para maging scholar ng bayan. Tigil. Anong gagawin mo? Ano? Mahal na gobernador, pakinggan mo ako. Tahimik. Nasaktan ka ba? Kailangan mo bang pumunta sa ospital? Tatay, natatakot ako. Huwag kang matakot, Liza. Wala na yan, ang masasama ay makakakuha ng nararapat sa kanila. Huwag kang matakot, Liza. Tito, haharapin ko ang mga masasama para sa'yo ngayon. Mahal na gobernador, pakinggan mo ako. Ang taong ito ay gumamit ng peking medalya ng bayani, nanloloko siya. Ginawa ko ito para sa... Sino ang nagsabi sa'yo na peke ang medalya? Alam ba ninyo? Ang medalya na hawak niya ay tunay na medalya ng bayani. Ang pagsira sa medalya ng bayani ay katulad ng pagtataksil sa bansa. Ang medalya ay totoo pala. Ay, tapos na. Sinira ko ang tunay na medalya ng bayani. Nabagsak ko ito. Ako ay nagkamali. Dalhin siya sa himpilan ng pulisya para sa mahigpit na paglilitis. Mahal na gobernador, nagkamali ako. Patawarin mo ako. Tama na. Napanood ko ang buong live. Akala mo ba bulag ako? Nang-aapi sa mahihina, duwag sa malalakas, walang katarungan at labag sa batas. Hindi kayo karapat-dapat maging guro, kayo dalawa, mga peste sa edukasyon. Ginoong Dong, paano natin haharapin ang dalawang ito? Ginoong Dong, mali ako. Talagang mali ako. Pangako, bibigyan ko si Liza ng pinakamagandang pagtrato. Pakiusap, maging maluwag ka, patawarin mo ako. Ako rin. Simula ngayon, ituturing ko si Liza na parang sarili kong anak. Patawarin mo na ako, pakiusap. Wala na kayong pag-asa. Ang gusto ko ay hindi kailanman bigyan si Liza ng espesyal na pribileyo.
kundi pantay-pantay at makatarungan, malinaw. Wala kayo. Hindi sila karapat-dapat maging guro. Sige, Tanggalin ang dalawang ito sa larangan ng edukasyon at maghanap ng ibang tao na pumalit sa kanila. At saka, ang bagong tao dapat bigyang pansin ng moral na pagsusuri. Opo. Huwag, patawarin mo kami. Wag, mali ako, talagang alam kong mali ako. Talagang alam kong mali ako. Patawarin mo kami. Makikipag-usap ako ng pribado kay Ginoong Dong. Umalis muna ang iba. Liza, lumabas ka at hintayin si tatay. Oo. Andres Cruz, bakit mo ako pinigilan kanina at hindi mo ako hinayaang sabihin kung sino ka talaga? Nakaraan na ang mga iyon. Hindi na kailangang banggitin pa ang aking pagkatao. Kung gusto mo lang, pwede kang bumalik anumang oras. Noong isinilang ng asawa ko si Liza ay dinugo ng malala. Bago siya mamatay, pinagsabihan niya ako na alagaan ko raw ang anak naming babae. Noon namang panahon na iyon ay kritikal na panahon ng pagdevelop ng ikapitong henerasyong sasakyan. Hindi talaga ako makaalis sa laboratorio. Binaliwala ko ang huling habilin ng aking asawa. Ipinagkatiwala ko si Liza sa ibang tao para alagaan. Sa mga nagdaang taon, noong may sakit si Liza, wala ako. Gusto ko si tatay. Masama ang pakiramdam ko. Tatay! Uy, Tatay, masama ang pakiramdam ko. nilalagnat si Liza. Sige nurse, uwi ako agad. Profesor, may problema ang preno ng ikapitong henerasyong sasakyan. Ano? Kailangan ka namin. Liza, Pasensya na. inaapi siya nung tinatawag siyang batang ligaw. Wala rin ako. Ngayong tapos na ang pananaliksik, gusto ko lang mahinahon na samahan si Liza upang magkaroon siya ng kumpletong pagkabata. Umuwi na kayo. At saka, hindi mo kailangang bigyan ako ng espesyal na pagtrato. Para sa kapakanan ng bansa, ikaw at si Liza ay nag-alay ng sobra. Hindi kayo malilimutan ng bayan. Kyle Gonzales, bakit kayo nandito? Si Gobernador at si Andres Cruz, bakit hindi pa lumalabas? Sino ba talaga si Andres Cruz? Para tulungan pa siya ng gobernador. Itanong mo sa akin, kanino ako magtatanong? Magandang araw po, Gobernador. Ako ang direktor ng programang Pag-ibig ng Ama. Hindi ko alam kung si G. Andres Cruz ano ang kanyang katayuan. Huwag mong tanungin ang hindi dapat itanong. Opo. Sa hinaharap sa aming programa magkakaroon ng espesyal na pag-aalaga si G. Andres Cruz. Hindi mo kailangang bigyan ako ng espesyal na treatment. Hindi na, gaya ng dati. Totoo ang medalya sa kamay ni Andres Cruz, pero tingnan ng gobernador parang wala siyang espesyal na pag-aalaga sa kanya. Ano ito? Alam ko na. 3 medalya ng bayani ang ibinigay at ang isa ay nawawala. Baka swerte lang ni Andres Cruz na napulot niya ang medalya. Medyo may katwiran. Napulot ang medalya ng bayani. Andres Cruz, ang swerte mo naman. Totoo, kung hindi niya nakasalubong ang gobernador na nag-iinspeksyon Andres Cruz, baka makulong siya. Kyle Gonzales, ano ito, dadalhin ang kontrata ng pagwawakas? Hindi. Meron tayong hindi pagkakaunawaan dati. Ngayon, naayos na. Magpatuloy tayo sa pakikipagtulungan. Liza Cruz, gusto mo bang magpatuloy sa live? Oo, nanalo ng milyong piso, tatay. Hindi na kailangan magtrabaho ng husto. Maliit pero ang laki ng utak. Sige, kung gusto mo sumali, sasali tayo. Oo. Si ano, halika. Bilisan, ipagpatuloy ang live. Nakakainis. Kulang na lang ng kaunti. Ang kamilyon ay akin na sana. Ang galing, bumalik na ang live, inaabangan si Andres Cruz. Andres Cruz, gago! Bakit kasama pa rin siya? Tuwing uwian, pipilitin kong pumunta sa unahan para makita agad ako ni Mia. Gusto kong malaman niya na sa puso ni tatay, siya ang laging una. Mula sa pananaw ng child psychology, ang pagbibigay ng importansya sa bata ay mahalaga sa kanyang paglaki. At kung paano maramdaman ng bata na siya ay naa-appreciate, ito ay makikita sa maliliit na bagay. Bigyan natin ng thumbs up si Javier. Hindi ka na pumunta sa gate ng school? Hindi ba pareho lang kahit saan?
Pero ayaw mo bang makita ng bata kaagad ka? Sa ganon, may isip ng bata na pinapahalagahan mo siya. Hindi naman ako mamamatay. Kung mahuli, hindi na magkikita. Maaga o mahuli, mahalaga ba talaga? Pero, At saka, pre, paano mo naman alam na sa unang tingin ng bata paglabas, gusto kanyang makita? Baka gusto niyang makipagkulitan sa mga kaibigan niya ng mas matagal. Huwag mong i-overestimate ang sarili mo sa puso ng bata. Hindi naman ito huling pagkikita. Bakit ka nagmamadali? Nakakatawa ka. Nagpapapansin lang. Andres, bakit ngayon ka lang dumating? Oo, kumain na ako. Ang nakakatawa, nakita lang at sumagot. Ganyan din ako kapag ayaw ko makipag-usap. Liza, Tay ni Liza, bukas may event sa kindergarten. Ang Ako ang Munting Tindero na event. sige, siguradong sasali tayo. Sige. Bye. Tara. Liza, gusto mo ba pagkatapos ng klase sa kindergarten, sa unang pagkakataon makita agad si tatay na susundo sa'yo? Nakatawa, hindi pa nakakalimot ang kuya cameraman. Bakit ko kailangan pagkatapos ng klase? Makita agad si tatay? Hindi naman siya mamamatay na. Para akong nagmamadaling makita siya bago mamatay. Liza, bukas magtitinda tayo. Anong gusto mong ibenta? Kahit ano ba? Budget ay 500, kahit ano. Gusto kong magbenta ng inihaw na kamote. Maganda ang inihaw na kamote, siguradong kakaunti ang kakompetensya. Baka kikita pa tayo ng kaunti. Sige, ganun na. Uwi na tayo. Ang aktibidad sa paaralan ay para sanayin ang mga bata sa paghawak ng pera at sa pakikipag-usap. Pero si Andres, limitado ang pangunawa. Pinili pa ang inihaw na kamote, isang napakababang trabaho. Hintayin na lang natin ang performance ni Javier. Mia, bukas magkakaroon ng event sa kindergarten. Ang Ako ang Munting Tindero. Anong gusto mong ibenta? Gusto kong magbenta ng egg burger. Paborito ko yun. Parang nagtitinda sa bangketa na yan. Madumi at delikado. Hindi pwede. Mag-isip ka ng iba. Magbenta ng Barbie doll, pwede ba? Nasasayang lang ang oras. Candy na lang. Inihanda na ni tatay para sa'yo. Tingnan mo. Si Javier Aquino ay laging nagbibigay sa atin ng sorpresa. Bata pa siya. Marami siyang hindi kumpletong ideya, pero lagi naman niya itong itinatama. Iyan ang dapat nating matutunan sa pag-aalaga ng bata. Pero hindi naman mukhang masaya si Mia Bautista at lahat ng mga ideya niya binabawi ni Javier Aquino. At saka hindi ko pa nakita nang ngumiti si Mia Bautista. Sa tingin mo ba baka ma-depress siya? Ano ang alam ng bata? At hindi naman siya nagkukulang sa pagkain at damit. Bakit siya ma-depress? Sige, ang programa natin ngayon hanggang dito na lang muna. Bukas ng umaga alas 7, sabay nating abangan ang dalawang maliit na tindero. Pumasok siya sa Peking University. Ako naman nag-ihaw ng kamote. Inihaw na kamote, inihaw na kamote. Bilhin na ninyo ang inihaw na kamote. Papa, sa tingin ko maganda ang lugar na ito. Malapit sa subdivision. Tiyak na maraming tao. At village pa ito. Talaga namang anak ko, matalino. Simulan na natin. Simulan na. Inihaw na kamote, inihaw na kamote. Tatay ni Liza, bakit ka nagbebenta ng inihaw na kamote? Oo nga, gusto kasi ng bata. Tito at tita. Mamaya, ang aking inihaw na kamote. Ay luto na, sana suportahan ninyo ako. Sige. Mia, maraming tao dito. May pwesto pa, halika na. Papa, maraming tao doon. Dali, pumunta tayo. Bumalik ka. Halika. Mia, ano ba ang itinuturo ko sa iyo dati? Huwag maging makasarili. Sarili lang ang iniisip. Maganda ang lugar na iyon. Gusto nating pumunta. Hindi ba gusto ng ibang mga bata? Kaya ang lugar na yon ay iwan na lang sa iba. Tama naman. Huwag tayong gaya ng iba. Makikitid ang paningin. Anumang maganda sila lang ang nagtataglay. Tito, sinasabi mo bang makikitid ang paningin ko? Ikaw naman, bakit ka nakikinig sa usapan ng iba? Ang bastos mo naman. Ano bang itinuro sa'yo ng tatay mo? Pero, kanina kasi, tinitingnan mo ako, akala ko, kausap mo ako, kung hindi ako sumagot, mas bastos pa. Diba? Ang talas ng dila mo. Tito, hindi mo pa ako sinasagot, bakit mo ako inaasar? Ang tawag doon ay pag-aasar. Itanong mo ulit. Bakit ka nangaasar? Ang ganda ng pwesto dito, maraming tao.
Ano bang mali sa pag-imbita ko kay Mia? Siyempre, mali ka, ikaw kasi ang nakaupo sa magandang pwesto. Saan naman uupo ang mga sumunod? Sabi ni tatay, ang maagang ibon ay may uod. Para makuha ko ang pwestong ito, gumising ako 1 oras ng mas maaga. Ang mga batang dumating ng huli, wala nang maraming pagpipilian, hindi ko naman kasalanan. Andres, disiplinahin mo naman ang anak mo. Ayaw niyang magpatalo. Sino bang gugustuhing makasama siya? Hindi naman anak ko siya, bakit ko siya papatalunin? Yung mga taong ayaw makipag-usap sa kanya ay yung mga hindi makakuha ng pabor at kapag sila ang natalo, gusto nilang lahat ay matalo. Ikaw, puro kakalokohan. Pumasok ka sa Peking University, ako nag-ihaw ng kamote. Mia, lumayo ka sa mga walang breeding na tao para hindi ka madamay. Tara. Pasensya na. Ang ugali ng lipunan ay sinira ni Andres. Itong si Andres Cruz. Akala ko muntik nang ma-expel si Liza Cruz, sana natuto siya. Pero hindi ko inaasahan, ang kanyang pag-iisip ay makitid pa rin. Alam ba niya ang pagkatalo ay biyaya, ang mga bata ay dapat matutong magbigayan. Sige, Javier po, huwag po kayong magalit, kumalma muna kayo. Paano ako hindi magagalit ang mga bulaklak ng bansang dragon? Ay sinisira ng mga magulang na tulad niya. Kung hindi siya marunong magpalaki ng bata, dapat matuto siya kay Javier Aquino. Anong natutunan? Wala, pagkatapos ang bata ang maghihirap. Anong ginagawa mo? Guard, alisin na siya! Hindi na kailangan, kaya ko nang umalis mag-isa. Sayang, na-appreciate pa kita dati, pekeng eksperto, pwe. Anong tingin-tingin? Umalis na kayo. Anong uri ng mga tao ito? Sinabi ko na si Andres Cruz ay magpapasama ng lipunan. Javier po, uminom muna kayo ng tubig, pakalmahin niyo po ang inyong sarili. Aksidente lang. Tingnan nyo, karamihan sa ating mga netizens, sumasang-ayon sa inyong opinyon, di ba? Nagrebelde ang netizens. Nanguna na naman si Andres Cruz sa boto. Ano? Imposible ito. Tuloy tayo sa susunod. Inihaw na kamote. Bumili na kayo ng inihaw na kamote. Isa para sa akin. Uy, umupo ka tatay. Halika, magbasa tayo. Uy, kumusta? Tatay, ang daming pera. Tatay, kapag lumaki ako, pwede pa ba akong magtinda ng inihaw na kamote? Siyempre, pwede. Ang walang kwenta mo talaga. Tito, ang pakikinig sa usapan ng iba ay hindi tama. Ikaw ang nagsabi niyan. Naku, itong bata. Bakit ka nakikinig sa usapan ng iba? Napakawalang galang naman. Kapag nag-uusap ang matatanda, huwag kang makialam. Ano ang masasabi mo? Wala namang magandang opinyon. Pakiramdam ko lang tayo bilang mga magulang, dapat bigyan ang mga bata ng malalaking pangarap mula sa pagkabata. Halimbawa, maging isang mahusay na siyentipiko tulad ni Andres Cruz na nakaimbento ng 7th generation fighter jet, nagdadala ng karangalan sa bansa sa halip na magtinda sa palengke. Huwag lang siya magnakaw o mangagaw, masaya at kontento araw-araw. Ano naman kung magtinda siya sa palengke? At saka, huwag mong lagi banggitin ang mga halagang iyan, pagtuturo ng ganito-ganyan sa bata. Basta masaya at kontento siya. Ang kanyang kakayahan sa katawan at isip natural na tataas at lalago. Ikaw talaga matigas ang ulo. Sapat na ang stress sa lipunan. Tayo bilang mga magulang, huwag nating dagdagan ang pressure sa bata. Samahan na lang natin siya. Huwag hintaying magkaroon ng problema ang bata saka magsisisi. Ang anak mo ang may problema! Kalokohan yan, gusto niyang hayaan ang sarili niyang anak na mabulok sa putik siya ang bahala. Pero ito ay isang palabas na milyon-milyong tao ang nanonood. Anong masamang epekto ang maidudulot nito at masisira ang pananaw ng maraming bata? Hindi pwede, hindi na siya dapat magpatuloy. Dapat siyang alisin sa kompetisyon. Ang pahayag ni Andres Cruz ay trending na. Ano? Mga kaibigan, ang insidenteng ito ay talagang masyadong nakakasama para maayos ang sitwasyon. Nagpulong ang aming direktor at nagdesisyon na ang aming eksperto sa pagpapalaki ng bata ay magtatanong kay Andres Cruz upang mapagtanto niya ang kanyang pagkakamali.
Andres, ang mga negatibong sinabi mo ay trending. Maraming malalaking influencer ngayon, lahat ay pumupuna sa iyo. Pinupuna ako. Ay malaking problema ka na. Andres, nag-organisa ang produksyon ng isang palitan ng opinyon. Hinihiling na pumunta ka. Tatay, may problema ba tayo? Maliit na bagay. Kapag handa na tayo, sasama kami sa'yo. Maligayang pagdating, G. Andres Cruz at Liza, sa aming studio. Maligayang pagdating. Lisa, tingnan mo ang lugar ngayon, napakaraming tao. Kinakabahan ka ba? Hindi, medyo sayang lang. Sayang? Anong sayang? Sayang hindi ko dala ang aking kamote stand. Sa dami ng tao, kumita sana ako. Bata pa lang, materyales na ang iniisip. Hindi ka ba natatakot na paglaki mo, para sa pera gagawin mo ang lahat? Sa isang bata ka naglalabas ng sama ng loob. Ikaw ay isang parenting expert pa naman. Galit ako dahil gusto kitang makita na magaling. Hindi ba lagi mong sinasabi na mahalaga sa iyo ang anak mo? Sige, tatanungin kita. Naisip mo ba si Liza sa hinaharap niya? Pasensya na, Eksperto Sofia. Hindi ko alam kung anong hinaharap ang sinasabi mo. Ano ba talaga ang ibig mong sabihin? Kung pagkatapos ng 10 taong gulang ng anak ko o pagkatapos ng 20? Huwag kang magpanggap na hindi mo alam. Ang hinaharap ay syempre ang pagpasok ng bata sa lipunan, nag-iisa sa trabaho, nag-iisa sa buhay. Gusto mo lang malaman kung ano ang magiging kabuhayan ng bata sa hinaharap, di ba? Syempre naiisip ko na yan. At maganda naman ang ginagawa niya. Hindi mo naman sasabihin na gusto mong magpatuloy sa pag-iihaw ng kamote ang bata. Napaka-irresponsable naman. Ano bang problema sa pag-iihaw ng kamote? Hindi ba kumikita o hindi malaya? Ano na bang lipunan ito? Eksperto Sofia, sa iyong isip, hindi ka ba nagkakaroon ng bias sa isang propesyon? Talagang makitid ang utak, binibintang mo pa ako. Sa propesyon, syempre wala akong bias. Pero ang pagmamahal ng magulang sa anak ay nagplano para sa malayong hinaharap. Dahil magulang ka, hindi mo ba hinahangad na ang iyong anak ay magkaroon ng mas magandang buhay sa hinaharap? Sa mundong ito, walang ganap na mabuti ang aking anak. Basta masaya at kontento siya, sapat na ang kalusugan at kapayapaan. Ang pagsasabi mo ng ganyan ay nagpapakita na hindi ka isang karapat-dapat na ama. Hindi ka karapat-dapat maging isang mamamayan ng bansang dragon. Kung lahat ng tao ay magpapalaki ng anak tulad niya, ang ating bayan, sino ang magtatayo nito sa hinaharap? Ang titulo mong eksperto sa pagpapalaki, malamang nakuha mo lang sa pagpapanggap, palagi mong dinadala sa usaping bayan. Ang pagmamahal sa bayan hindi lang sa pamamagitan ng salita. Sino ang sinasabi mong nagpapanggap? Paano ka nakikipag-usap kay Eksperto Sofia Aquino? Humingi ka ng tawad. 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 Kayo ay nagkakaisa para inisin ang tatay ko. Lahat kayo masasama. Nagsama-sama kayo para inisin ang tatay ko. Lahat kayo masasama. Liza, kaya ng tatay ko umupo ka. Bakit ako dapat humingi ng tawad? Hindi ka ba nagpapasikat? Tuwing pinag-uusapan ng edukasyon, nilalagay mo sa pagiging makabayan dahil alam mo na walang maglalakas loob na sumalungat sa iyo. Anong akala mo para turuan mo ako? Kung wala ang production team, ikaw na walang trabaho, walang karapatang makita ako. Ang paggabay ko sa iyo ay swerte ng pamilya mo. Noong araw, luluhod ka pa para magpasalamat sa akin. Marshal, si Andres Cruz ay naitrending dahil sa batikos. Ano? Isang maliit na eksperto nag-iisip na luluhod ang isang dakilang tao para sa kanya. Talagang imposible. Gusto mo ba magpadala ako ng tao? Masyadong halata, hindi gusto yun ni Ginoong Cruz. Ganito. Ikaw ang makipag-ugnayan, kontakin sila. Nakikipagdebate tayo, nag-uusap, hindi ako humihingi ng patnubay mo. Nanindigan pa rin ako sa aking prinsipyo sa edukasyon. Sa bawat yugto gawin ang nararapat, ang mga bata ay dapat na magaan at masayang tinatamasa ang pagkabata. Prinsipyo sa edukasyon pa, nakakatawa talaga. Ako ang tunay na eksperto sa edukasyon. Ano ka ba? Bansang Dragon Daily, Bansang Dragon Academy of Sciences Education Bureau. At mga opisyal na blog ay nagpa-post ng mensahe. Sumusuporta kay Ginoong Andres Cruz. Ang galing ni tatay!
Guro Sofia Aquino. Guro Sofia Aquino. May tao ba? Bilis, may tao. Papa, nahimatay yung ale. Nanalo ba tayo? Hindi naman ito kompetisyon, wala namang panalo o talo. Maliit ako, hindi bobo. Tinuro sa amin ng guro, ito ay tinatawag na debate. Hindi kaya ng ale si Papa. Nahimatay. Kaya si Papa ang panalo. Ang talino talaga ng batang to. Ang galing ni Liza, alam pa ang debate. Oo naman. Alam ko pa na sinasabi ninyong masama si Papa sa akin. Hindi responsable at pinupuna pa ninyo si Papa. Para sa ikabuti mo yun. Pero kayo hindi ninyo naisip ang aking nararamdaman? Sa aking puso, si Papa ang pinakamahusay na ama sa buong mundo. Si Liza naman sa puso ni Papa ang pinaka ipinagmamalaking anak na babae. Liza. Pasensya na, napabayaan namin ang iyong nararamdaman. Humihingi ako ng tawad sa'yo, okay? Patawarin mo ako. Pinapatawad na kita. Salamat sa inyo, G. Andres Cruz, at kay Liza sa inyong pagbabahagi. Umunlad ang panahon, ang ating pananaw sa pagpapalaki ng anak dapat sumabay sa panahon. Ang pagmamahal ng ama ay parang bundok. Sama-sama nating talakayin ang kaalaman sa pagpapalaki ng anak. Kaya ang ating live ngayong araw ay matatapos na. Bukas naman ay ang aming programa. Na huling araw. 2 pamilya kung sino ang makakakuha ng ating 5 milyong piso na premyo. Hayaan natin. Naabangan? Ikaw pa ang may gana magsalita. Ikaw ang nagsabing sigurado ka na may paraan ka para maungusan si Andres Cruz. Ngayon, ano na? Sa live siya ang nakakuha ng lahat ng atensyon, pati ang boto, nauuna siya. Sino bang mag-aakalang swerte siya? Nakasabay siya sa patakaran ng pagbabawas ng pasanin at ginawa siyang modelo. Wala akong pakialam sa patakaran. Ang alam ko lang ay bukas ang live stream. Huling araw. Kailangan mong manalo kahit anong paraan. Kung hindi ako bilang eksperto sa edukasyon ay magiging katawa-tawa. Sige ate, huwag kang mag-alala. Tiyak na makakaisip ako ng paraan para manalo. Para ipagdiwang ang binuo ni Andres Cruz na matagumpay na test flight ng 7th generation fighter. Nagpa siya ang aming production team na magsagawa ng aktibidad na Little Pilot. Maligayang pagdating sa aming 4 na panauhin. Sa aming espesyal na lugar, ako ang inyong coach, Rafael Mendoza. Magandang araw, Coach. Kumusta? Ang makasali sa aktibidad na ito sa tingin ko ay taimtim at marangal at nakakapagpasigla. Mabuti. Ano ang kinakatakutan mo? Hindi ba may professional na coach na maggabay? Dati, sa tingin mo mahirap sumayaw, mahirap kumanta, mahirap magpiano, mahirap gumuhit. Ngayon, hindi mo ba lahat natutunan? Bilisan mo at umakyat. Sige na. Sa tingin ko natatakot si Mia. Baka hayaan muna natin siyang mag-practice ng ibang project. Kapag nakapagpahinga na siya, subukan natin ulit. Kapag may problema, umiiwas, iyon ang mindset ng mahina. Alagaan mo ang sarili mong anak. Sige, parang hindi ko sinabi. Tatay, gusto ko pumunta sa banyo. Sige, sasamahan kita. Coach? Sige, dun ka. Mia, maniwala ka kay tatay. Kaya mong malampasan ang takot. Halika, umakyat ka. Ilagay ang 2 kamay. Sabi ni tatay, kaya mo? Kaya mo talaga. Laban. Ikaw ang ipinagmamalaki ng tatay mo. Laban, Mia. Ayokong pumunta, natatakot ako. Anong nangyari? Bakit ka umiiyak? Tumayo ka. Tatay ni Mia, baka pwedeng bumaba at aluin muna ang bata. Kapag hindi na masyadong natatakot ang bata, saka na tayo magsimula. Oo. Coach, sandali lang po. Mia, lahat naman tayo natatakot.
Huwag kang matakot sa hirap. Harapin mo ang hamon. Hamunin mo ang hirap. Lampasan mo ang hirap. Iyan ang pag-iisip ng isang matapang. Mia, alam ni tatay, takot na lahat ay magkakaroon, pero para sa iyo, sina tatay at nanay, handa kaming dumaan sa apoy at dagat. Sa totoo lang, ang distansya na ito. Hindi naman malayo, talon ka, hindi ka masasaktan. Hindi mo ba kaya ang maliit na hirap na ito? Hindi mo ba kayang gawin para sa amin? Pasensya na, tatay. Ako ang may kasalanan. Susubukan ko ulit. Magaling. Sige. Huwag magmadali. Dahan-dahan lang. Dahan-dahan. Tumayo ka. Liza, bakit ka umakyat? Nasaan ang tatay mo? Sabi ni tatay, nasumunod ako kay mama at matuto ng dahan-dahan. Hindi ko alam kung saan siya pumunta. Sa tingin ko, iniisip niya na pabigat ako. Ito ba ang paraan ng pag-aalaga ninyo sa bata? Sarili lang ang iniisip, nagpapakakul. Sa panahong kailangan siya ng bata, iniwan niya ito. Sariling kasiyahan lang ang inaatupag. Iyan ang tawag sa pagiging makasarili. Dati, maganda ang impression ko kay Andres Cruz. Oo, maganda talaga. Pero ngayon, sobrang bigo na ako. Kahit anong mangyari, hindi dapat iwan ang bata. Ngayon, tingnan natin si Javier Aquino. Mula pa nang pumasok siya sa training ground, nandyan siya palagi sa tabi ng bata. Nagtantrum si Mia Bautista, pero pinagpasensyahan niya ito at inalo. Walang kahit anong pagkainip. Iyan ang isang responsableng tatay. Dati akala ko sobrang strikto ni Javier, pero kung ikukumpara kay Andres, ang magkaroon ng tatay na tulad ni Javier ay sobrang ganda. Sa totoo lang, sa tingin ko hindi naman si Andres ganun kasama gaya ng sinasabi ninyo. 25 taong gulang pa lang siya, normal lang naman ang maglaro-laro. Kung gusto mo maglaro, huwag kang mag-anak. Siya masaya, pero naisip ba niya na si Liza Cruz ay naiwan sa isang tabi at sobrang nalulungkot, sobrang nasasaktan? Pero Ma'am Clara, tingnan mo muna ang live stream. Wow, ang galing ni tatay. Ang pogi, ang gwapong ito ang tatay ko. Ang guwapo. Ang pogi na ito ay ang tatay ko. Sa totoo lang, ang pagtaas ng boto ni Andres Cruz ay naapektuhan ng kaunti. Sa pagkakataong ito, ang laban para sa 5 milyong piso na premyo ay talagang sobrang matindi kaya tingnan muna natin. Tatay, ang galing mo naman. Sobrang galing. Halika, Liza. Yeah! Ang cute talaga ni Liza. Oo naman, tingnan mo nga kung kaninong anak ito. Andres Cruz, ang irresponsible mo naman. Sa ganitong hindi pamilyar na lugar, hindi mo man lang inakay ang anak mo para masanay. Ikaw pa ang nagpapapogi. Ano ba ang tingin mo sa anak mo? Ginagawa mo siyang paraan para mapansin ka at makakuha ng atensyon. Liza. Kailangan mo ba ng tatay? Hindi na ang kaya ng tatay kaya rin ni Liza. Ang bait. Mas epektibo ang halimbawa kaysa sa salita. Sa halip na pilitin ng bata, mas mabuting gawin mo mismo. Ipakita sa bata na hindi ito nakakatakot. Mia, talon ka. Natatakot ako, tay. Ayaw mo talagang makinig, di ba? Hindi naman ito mataas. Bakit sila matapang? Ikaw, takot ka. Tatay, sobrang takot talaga ako. Takot? Bakit sila hindi takot? Magkasing edad kayo, tingnan mo sila, wala ka bang hiya? Ang pinakamahusay na paraan para harapin ang takot ay harapin ito ng diretsahan. Kung hindi ka tatalon, tutulungan kita. Tatay. Javier, bakit ganyan si Javier? Ano ba talaga ang ginagawa ni Javier? Matatakot ang bata, magkakaroon ng trauma. Nasaan ang eksperto? Kanina, pinagalitan mo si Andres ng husto. Ngayon, bakit tahimik ka? Ano ba ang ingay nyo? Ang ginawa ni Javier ang dapat nating tularan. Ang pag-uugali ni Javier ang dapat nating tularan. Una, si Javier ay hindi noong una ganyan kamatapang. Pagkatapos niyang magmakaawa ng walang epekto, saka lang siya gumawa ng ganoong desisyon. Narinig na ba natin ang kasabihang walang pressure, walang motivation? Kung hindi natin itutulak ang ating mga anak, hindi natin malalaman kung gaano kalaki ang potensyal nila. Ganon ba? Kaya pala. Nakikita ko na, si Sofia at Javier ay magkampi. Ang dali nilang mag-double standard. Tingnan mo, hindi naman talaga ito nakakatakot at hindi ka masasaktan. Sige, tuloy ang takbo.
Sabay tayong tumakbo! Bata-bata pa pero ang tuso ng isip. Ginagawa mong baita ang anak ko. Para kang mabait, di ba? Marumi ang puso mo, kaya lahat ng nakikita mo ay marumi. Kung hindi lang naawa ako kay Mia, hindi na kita papansinin. Huwag magpanik. May pag-asa pa ako. Andres Cruz, dito mismo sa laboratorio na ito nalutas ang mga problema ng ikapitong henerasyon na eroplano, ang mga pangunahing teknikal na hamon at algorithm. Tanong ko lang. Itong lalaking nasa likod si Andres Cruz ba yan? Tama. Bakit likod lang ang kuha? Sa ganito hindi natin makita ng malinaw ang itsura niya. Ipinapakita nito na si Andres Cruz ay isang taong hindi naghahangad ng katanyagan at kayamanan at ipinapabatid din sa mga susunod na henerasyon na kung magsusumikap mag-aaral at magsisiyasat lahat ay may pagkakataon na maging dakila tulad niya. Mataas siguro ang score mo sa Chinese nung college entrance exam? Anong ibig mong sabihin? Ang galing mo sa reading comprehension? Liza, wag mo siyang pansinin. Nagbibiro lang iyan. Itong larawan ang dahilan kung bakit hindi kita ang muka ay simple lang. Dahil noong kinukunan ito hindi siya naghilamos, natatakot siyang maapektuhan ang kanyang marangal at matapang na imahe, kaya likod lang ang kuha. Siya at ang tatay ko ay parehong mahilig magayos. Andres, pinagtatawanan mo si Andres Cruz. Malaking kawalang galang yan. G. Andres, mag-ingat sa salita. Kung hindi may karapatan akong paalisin ka sa base. Ako. Kung hindi, may karapatan akong paalisin ka sa base. Tatay, huwag kang magsalita ng ganyan. Huwag mong kalimutan ang 5 milyon. Wala ba akong karapatang magsabi ng totoo? Andres Cruz. Hindi ka karapat-dapat bilang ama. Hindi ka karapat-dapat bilang anak. Mia, lumayo ka sa dalawang taong ito. Mia, bakit ka naman nagpapantasya? Itaas mo ang iyong ulo. Sa hinaharap, dapat mong tularan si Andres Cruz. Matuto ka sa kanya. Balang araw, kailangan mong maging isang siyentipiko tulad niya na magdadala ng karangalan sa bansa. Iyan ang magiging mabuting anak na ipinagmamalaki ng tatay. Naintindihan mo ba? Opo, tatay. Tatay, paglaki ko, gusto ko ring maging katulad ni Andres Cruz. Para ipagmalaki mo ako. Natutuwa ako anak, may ganyan kang hangarin, pero hindi mo kailangang maging ibang tao. Kahit ano ang gawin mo sa buhay, kung sino ka man, ikaw pa rin ang ipinagmamalaki ng tatay mo. Nakakahiya naman. Buti naman alam mo ang iyong limitasyon. Sa basura mong jeans, gusto mo pang turuan ng anak mo na maging kasing taas ni Andres Cruz? Iyan ay imposible. Mas mabuting sumuko ka na lang at tama iyan. Tama ka, mahalaga talaga ang jeans. Pero may mga tao, kahit sila mismo ay uod, pinipilit nilang maging dragon ang kanilang anak. Javier Aquino, sa tingin mo, may sakit ba ang ganyang tao? Ikaw ang may sakit. Ikaw ang may sakit. Sige na, tumahimik muna kayong lahat. Ngayon ay ibabahagi ko ang huling gawain ngayon. Ang mga aklat sa inyong mesa ay naglalaman ng istruktura ng eroplano at ilang datos. Ngayon, kailangan namin ng 2 magulang na mag-aaral kasama ang kanilang anak. Pagkatapos ng 1 oras, magkakaroon ng pagsusulit. Ang grupong may mataas na puntos ay makakakuha ng 100,000 support votes mula sa programa. Kasama ang 100,000 votes na ito, matatalo ko na si Andres Cruz. Mia, tingnan mo agad. Dapat mas mataas ang puntos mo kay Liza Cruz. Kung hindi ko matalo si Liza, Kung hindi mo siya matalo, huwag mo nang sabihing anak kita. Kung hindi mo siya kayang talunin, huwag ka nang magsabi na anak kita. Tingnan mo. tatay ayaw ko. Paglaki ko, hindi naman ako gagawa ng eroplano. Sige, magtupi tayo ng papel na eroplano, tara. Liza, tingnan mo. Wow, tatay. Talaga bang ganito rin lumipad ang eroplano? Siyempre naman. Paglaki ko gusto kong magpalipad ng eroplano.
Oo naman, pero ang pagpapalipad ng eroplano, kailangan mo nang maintindihan ang istruktura ng eroplano. Pero hindi ka ba ayaw matuto? Sino nagsabi? Gusto kong matuto. Tatay, ano ito? Simple lang ang prinsipyo ng konstruksyon nito. Laban, Mia. Mia, anong nangyari sa'yo? Tatay, nasusuka ako. Pwede ba? Nasusuka. Mia, tiis lang. Sandali lang, tatay kang dadalhin sa doktor, di ba? Ay, itong bata. Bakit ngayon pa siya nasusuka? Makakaantala sa pagsusulit. Mag-aral ka muna. Tatay, tatapikin ka lang. Anong ginagawa mo? Mia, malapit nang himatayin. Iniisip mo pa ang pagsusulit. Anak mo ba talaga siya? Si Mia ay halos nanghihina na. Iniisip mo pa ang pagsusulit. Anak mo ba talaga siya? Mia, ano bang nangyari sa'yo? Kung masama ang pakiramdam mo, sabihin mo ng malakas. Tatay, pakiuwi mo na ako. Ayoko nang magbasa. Mia, nagiging masama ka na. Para iwasan ang pagsusulit, nagkukunwari kang may sakit? Natutunan mo ba yan sa kanilang dalawa? Hindi ako nagkukunwari. Tatay, talagang nasasaktan ako. Ano bang sakit mo? Kulang ba kita sa pagkain o damit? Gusto mo ang buwan sa langit, handa akong kunin iyon para sa'yo. Ano pa bang gusto mo? Sa tingin ko, sobrang layaw mo lang. Gusto kong hindi mo ako masyadong pakialaman. Palagi mo akong ikinukumpara sa ibang bata. Bakit hindi ka pwedeng maging tulad ng tatay ni Liza? Respetuhin mo naman ako. Ikaw. Sige, kaya pala si Mia ay naging ganito. Natuto kayong dalawa ng masama, kayo mismo ay hindi nag-aaral ng mabuti, at hinila pa ninyo si Mia pababa. Napakasama ninyo. Hanggang ngayon, ayaw mo pa ring aminin na kasalanan mo ito. Si Mia ay naging ganito dahil sa pagpilit mo bilang ama niya. Mula nang makita ko si Mia sa unang pagkikita hanggang ngayon, hindi ko pa siya nakitang ngumiti. Isipin mong mabuti noong huli mo siyang nakitang ngumiti, kailan iyon? Paano siya hindi ngumiti? Siya! Bakit hindi siya tumawa? Siya! Si Mia nasusuka ngayon. Ibig sabihin may malaking problema sa kanyang puso. Mas mabuti kung dalhin mo siya sa psychologist. Kung hindi, baka may mangyaring masama. Magsisisi ka na, huli na ang lahat. Sa tingin ko tama si Andres. Anong tama? Si Andres ay isang walang trabaho, walang pinag-aralan na tambay. Wala siyang alam. Ako ay may master's degree, isang matalinong estudyante. Anong karapatan niyang magturo sa akin? Ikaw. Andres, huwag mong isiping hindi ko alam. Anong masamang pakana mo? Ayaw mong sumali si Mia sa pagsusulit para manalo ka ng hindi lumalaban. Masyado kang mapanlin lang. Wala ka ng pag-asa. Hindi ako naniniwala sa mga kasinungalingan mo. Mia, naghirap ang tatay at nanay mo para mapalaki ka. Talagang mahirap. Kapag nanalo ka sa kompetisyon, ang 5 milyong piso ay atin na. Tulungan mo si tatay, okay? Nakikiusap si tatay sa'yo. Halika, ipagpatuloy ang pagsusulit. Ito, ipagpatuloy ang pagsusulit. Tito Rafael, susuko na ako sa laban. Hayaan nang manalo si Mia. Kawawa naman siya. Liza? Sigurado ka bang gusto mong sumuko? Bago matapos ang botohan, wala pang 10 minuto ang natitira. Ang boto nila ngayon ay mas mababa ng 73,000 kaysa sa inyo. Kung isasama ang 100,000 ito, hihigitan kayo, makukuha ang premyong 5 milyon. Gusto mo bang kausapin si Papa? Sigurado ka ba talaga kapag nakuha mo ang 5 milyon, makakabili ka ng maraming masasarap na cake, mga magagandang damit at masasayang laruan? Kung susuko ka, wala na ang mga to. Okay lang.
Sapat na si Papa para sa akin. Sige, sinusuportahan ka ni Papa. Huwag kang mag-alala. Kahit wala ang 5 milyon, hindi ka hahayaan ni Papa na mamalimos. Papa, tumigil ka na. Kung magpapatuloy ka, baka magsisi ako. Tito Rafael, desidido na ako. Sumuko na ako sa laban. Tito Rafael, desidido na ako. Sumuko na ako sa laban. Pero, anong kalokohan ang sinasabi mo? Sumuko na siya sa laban. At anong kalokohan pa ang sinasabi mo? Ibigay mo na sa amin ang 100,000 boto. Andres, huwag mong isipin na magpapasalamat ako sa'yo. Kahit hindi sumuko si Liza Cruz sa laban, dahil napakasipag ng aming Mia, tiyak na mananalo pa rin kami sa huli. Hindi rin namin kailangan ni Liza ang pasasalamat mo. Ang gusto ko lang ay sana sa hinaharap, mas mabuti ang pakikitungo mo kay Mia. Wala ka nang pakialam. I-announce mo na agad na kami ang nanalo. Pasensya na, kakakuha lang namin ng abiso. Ang aksyon ni G. Javier Aquino ay nagdulot ng galit sa maraming netizens, kaya kinakansela ang resulta ng pagsusulit na ito. Ano ang sinabi mo? Anong sabi mo? Sabi ko, hindi mabibilang ang resulta ng pagsusulit na ito. Wala na ang 100,000 support votes. Wala na rin ang 5 milyon. Wala na ang 100,000 support votes. Wala na rin ang 5 milyon. Bakit ikakansela? Hindi pwedeng kanselahin. Natakot mo ang bata. Wala kang pakialam. Mia Bautista. Lumapit ka dito. Kung hindi ka lalapit, gagawin ko. Mahal. Bakit ka nandito? Asawa. Bakit ka nandito? Kung hindi ako dumating, mamamatay na ang anak mo dahil sa ginagawa mo. Mia, pasensya na isasama na kita pa uwi, anak. Mula ngayon sa akin ka na maninirahan. Anong ibig mong sabihin? Makikipaghiwalay ako sa'yo. Kukunin ko si Mia. Diborsyo? Hindi ako pumapayag sa diborsyo. Tumigil ka dyan. Tigil. Hindi pa tapos ang programa. Ayon sa kontrata, hindi ka pwedeng umalis. Kung hindi, babayaran mo ang kabuuang pinsala ng programa. At pati na rin ang penalty. Javier, akala mo ay isang maginoo pero hindi akalaing gagawin niya ang ganito. Nakakatakot, pati si Mia na bata pa ako na matanda, natatakot din. Sa totoo lang, napansin ko na noon pa si Javier, hindi talaga mahal si Mia. Napansin ko rin pero palaging pinupuri siya ng mga eksperto, hindi ako nagsabi. Ang tanga nitong si Javier Aquino. Ang ilang mga kilos ni Javier talagang sobra-sobra, pero nag-aalala lang siya na baka masira si Mia. Mabuti naman ang intensyon niya. Pasensya na yung sinabi mo masira ay tinutukoy na masira ni Andres? Palagi mong hindi gusto ang paraan ni Andres sa pag-aalaga ng bata. Pero ang nakikita natin kay Liza masayahin at may tiwala sa sarili, matatag at matapang, mapagbigay at mabait. Hindi ba dapat mong pag-isipan? Ang paraan mo ng pagtuturo may problema. Sige, balik tayo sa live. Kakakuha lang ng abiso mula sa production team. Tapos na ang botohan, binabati kita. At si Liza, nanalo kayo ng 5 milyon para sa pag-aalaga ng bata. Lisa. Yay! Medyo matagal pa bago dumating ang sasakyan ng production. Pwede mong isama si Liza maglibot sa laboratorio na ito. Sige. Tatay, gusto kong makakita ng malaking eroplano. Tara tatay, dadalhin kita. Kasalanan mo ito. Nawala ang pamilya ko dahil sa'yo. Bakit ikaw at ang anak mo ay nagtatawanan?
at nakakuha pa ng 5 milyon. Hindi ako masaya. Siguradong hindi rin ikaw. Ang Trojan virus sa loob ay magdudulot ng pagkawala ng code. Andres, patay ka na ngayon. Naku, Kapitan Rafael, anong nangyari? ang pangunahing kontrasenyas ng computer na ito. Hindi ko alam kung bakit nawala ang ilang code. Hindi pwede. Kailangan kong i-report agad. Anong nangyayari? Ang password ng computer ng laboratorio inatake ng hindi kilalang source dahilan ng pagkawala ng 7th generation core password. Ano? I-lockdown agad ang buong base. Dalhin mo ako sa laboratorio, opo. Andres? Anong ginawa mo? Anong ibig mong sabihin? Kanina ka nasa harap ng computer, pag alis mo nawala ang code, tiyak na may nahawakan ka. Andres, anong nahawakan mo? Ako. Andres Cruz, anong hinawakan mo ako? Ang ika-7 henerasyong eroplano ay nasa patrol mission. Ang data sa computer na ito, kung magkaroon ng kahit anong mali, babagsak ang eroplano at mamamatay ang lahat. Andres Cruz, malaking problema ang ginawa mo. Maghanda ka ng makulong. Tumahimik ka. Para maiwasan ito, sa simula ng disenyo ng ika-7 henerasyon, naglaan sila ng 10 minuto para sa emergency. Kung sa loob ng 10 minuto, makumpleto ang code, malulutas ang krisis. Wala ng oras. Ang core password ng ika-7 henerasyon ay si Andres Cruz lang ang nakakaalam. At pagkatapos niyang magretiro, hindi na siya nagpakita. Wala ng oras. Alam ko. Hayaan mo ako. Pinaghihinalaan ko siyang espiya. Espiya? May ebidensya ka ba? Javier Aquino, ngayon hindi ito ang oras para magloko ka. Wala akong ebidensya. Pero si Andres Cruz ay isang tamad na walang alam. Pero bigla niyang sinabi na alam niya ang core code. Hindi ba kakaiba yon? Sa totoo lang, ako si... Sa totoo lang, gusto mo lang gamitin ang dahilan ng pag-aayos ng computer para sirain ang data sa computer ng lahat. Kung hindi yan espiya, ano pa? Captain Mendoza, hindi talaga ako espiya. Maniwala ka sa akin, wala ng oras. Tatay, huwag kumilos. Ikaw munting espiya. Pakawalan si Liza. Anong nangyayari? Paano si Andres naging espiya? Sabi ko na nga ba, si Andres ay hindi mabuting tao. Tama ang paningin ko. Ang grupo ng programa. May problema. Sino ka ba talaga? May kasabwat ka ba? Sumali sa programa, pumasok sa lab. Ano ang layunin mo? Sabihin mo na. Ako si Andres Cruz na tinatawag ninyo. Andres Cruz. Ikaw si Andres Cruz, ako naman ang Protector General. Tapos na. 1 minuto na lang, bitawan mo ako, wala na talagang oras. Kapitan Rafael, huwag kang maniwala sa kanya. Ang mga ganyang tao dapat barilin para pakalmahin ang tropa. Sino ang babarilin mo? Sino ang babarilin mo? General, dumating ka na sa wakas. Andres Cruz. Rafael, bitawan mo na. Wala ng oras. Javier, ano ba ang ginawa mo? Kaya pala. Ikaw ang nagtanim ng virus. Ikaw? Talagang ikaw si Andres Cruz. Mali ako.
Gusto ko lang sirain si Andres Cruz, pero hindi ko alam na mawawala ang code na ganito pala kaseryoso. Patawad. Andres, hindi. Andres, nakikiusap ako sa iyo. Patawarin mo ako. Alam kong mali ako. Hindi pwedeng mawalan ng tatay si Mia. Kung talagang mahalaga sa'yo si Mia, hindi mo gagawin ang ganitong bagay. Ayaw ko siyang makita. Dalhin na. Andres, pakiusap. Nakikiusap ako sa iyo. Patawarin mo ako, okay? Antes! Itutuloy pa ba natin ang pagre-record ng programa? Oo, itutuloy. Hindi ko pa nakukuha ang 5 milyon ko. Andres, karangalan ko po na kayo ang bigyan ng parangal. Low-key lang. O nga, bakit hindi dumating ang eksperto ngayon? Siya? Nakipagsabuatan siya kay Lijian para manipulahin ang programa. Inimbestigahan na siya at dinala na. At saka parang may peking diploma siya at tinanggal din sa Department of Education. Mabuti na rin para hindi na siya makapanloko ng mga estudyante. Uy. Halika, Liza. Kunin mo na. Kunin mo. Oy, may camera tayo. Magpa-picture tayo. Yes! Ako ay isang pilot na 19 na taong gulang pa lang, Liza Cruz, nagpapalipad ng ika-9 na henerasyong fighter jet, na kumpleto ang misyon na itaboy ang kalaban. Ang pagpili ng pilot ay napakahigpit. Masasabing isa sa bilyon. Ang makapagpalipad ng ika-9 na henerasyon ay ang pinakamahusay sa pinakamahusay. Gusto kong sabihin na ang tagumpay ko ngayon ay dahil sa inyo. Tatay, salamat po sa mga taon ng inyong paggabay. Pagod na po kayo.